May problema ngayon itong Magnolia Chicken Templados dahil ito palang kanilang import na si Shabazz Muhammad ay ayon dito sa report na lumalabas ay pumirma daw ng kontrata dito sa isang Lebanese team bago siya pumirma rin ng kontrata dito sa Magnolia. So ngayon ang tanong, paano mangyayari dito? Ang solusyon na lamang dyan kasi kinakailangan daw i-buyout ng Magnolia yung kontrata nito mula doon sa Lebanese team niya. Yan ay kung papayag yung Lebanese team. Dahil syempre kung determinado yung basketball team na yon na gamitin si Shabazz, ay pwedeng magmatigas sila at hindi ito pakawalan. Ang problema ng Magnolia ngayon, ito si Glenn Robinson daw mukhang hindi na nila makukuha. Dahil ito raw ay nasa Estados Unidos na o pabalik na roon at mukhang hindi raw nagustuhan yung ginawa sa kanya ng Magnolia na bigla na lamang siyang pinalitan. So sa ngayon, ito ang problema ng Magnolia. Kung sakaling hindi nila ma-buyout yung kontrata ni Shabazz, ay bawalan sila ng import. At ito namang si Robinson ay ayaw na raw bumalik. So mukhang ang kinakailangan gawin ng Magnolia dito ay tignan na lamang muna nila kung saan sila makakaroon ng mas magandang tsansa na mas ma-resolve ba to. Well, ang pinaka-practical dyan ay hintayin nila yung letter of clearance. Kung iyan ay darating, ibig sabihin nagkaayos itong Magnolia at yung Basketball Federation ng Lebanon. Kung walang dumating na letter of clearance, mapipilitan na maglaro ng All-Filipino itong Magnolia, pero magbabayad sila ng multa sa PBA. At syempre, disgrasya yan sa kampanya ng Magnolia dito sa Governor's Cup. So ito, ang masisisi lang talaga dito, management ng Magnolia, dahil dapat gumawa sila ng due diligence bago nila pinapirma ng kontrata itong si Shabazz. At yan ngayon ang dahilan kung bakit hindi malaman ni Coach Chito ang gagawin. Habang ang mga ibang teams ngayon ay nag-i-struggle at nagpapalit ng import, kontento lamang itong Rain or Shine Elasto Painter sa kanilang nagiging performance. Medyo nakakahabol na sa team standings itong Barangay Ginebra at San Miguel sa Rain or Shine. Pero kumpiyansa pa rin si Coach Ching na kaya niyang sabayan ang mga nabanggit na teams. Ang pinakaiba kasi ngayon itong Rain or Shine ay meron na silang mga big men na pwedeng magamit dito para pansabay sa Ginebra at sa San Miguel pati na dito sa iba pang mga koponan. Kaya sa ngayon, sinabi ni Coach Yeng Giao na masaya siya sa tinatakbo ng ROS. Kahit sabihin pa natin na medyo mabigat yung mga magiging schedule nila, ay kontento itong si Coach Yeng Giao dahil alam niya na darating yung pagdating ng playoffs ay ready na yung mga bataan niya. Partikular na syempre impress siya dito kay Felix Lemeti at kay Kaylan Tiongson. Dito na naman pinakita na napakahusay talagang kumuha ng mga draft picks itong si Coach Yeng Giao at alam niya kung sino yung mga players na talagang kinakailangan ng kanyang koponan. Ito yung mga players na hindi talaga inaasahan na magiging mga solid pero nakita natin na fit sa sistema ni Coach Yeng Giao. At yan ang dahilan kung ba't marami ngayong mga teams gustong makuha itong si Felix Lemeti mula dito sa ROS. Pero nagdesisyon of course si Coach Yeng Giao na hindi pa kakawala ng nasabing rookie. Lalo na at kung ikaw naman si Lemeti, siyempre gusto mo dito sa Rain or Shine dahil dyan mapapakita mo kung ano ang kaya mong gawin. Kung malipat ka nga naman sa isang star-studded team, malamang mabangko ko lang dyan at hindi mo malalabas yung talento mo. Kaya sa ngayon itong Rain or Shine Elasto Painters ay very happy sila sa nagiging performance ng kanilang lineup at hindi sila nakakakita ng magiging problema dito. As it is, gusto rin siguraduhin ng Rain or Shine Elasto Painters na pagdating ng playoffs ay ready na talaga sila.